So, actually, yun nga po, nabanggit ko ito ay pinangungunahan po ng ating pinakapunong abala. Nag-lead po talaga sa pangunguna po ni Princess Shepherd sa ating Little Shepherd community. This is kumbaga sa isang series, sa mahilig po manood ng mga series, ito po ang ating season finale. Season finale. Iba po yung final season sa season finale. Parang season break, mga ganun po. So, ah maraming salamat po sa pag-participate nyo sa session na to. And yun nga po, magti-take muna po ng break yung ating Zoom Bible Study and Thanksgiving Night. In-announce ko na po before para lang hindi ko makalimutan. So, ayun po. And hopefully, pag-pray po natin, of course, yung buong Little Shepherd, si Princess Shepherd, and bawat isa sa atin na yun nga po in God's perfect time is magkaroon po ulit tayo ng Bible session. Yun, ang haba ng intro ko, diba? Pero yun nga po, yun, dahil ang haba ng intro ko, nakalimutan ko yung susunod kong sasabihin. Sorry po mga kapatid. So ito nga po, dahil ito ay 2-in-1, Bible Study and Thanksgiving Night, yung mangyayari po is, baka mag-break lang po yung Zoom natin kasi for technical reason. So pag naputol po, magpapadala po ulit si Princess Shepherd sa group chat po. So abang-abang po tayo sa group chat kapag naputol po siya yung ating Zoom session. So ayun. So, siyempre sisimulan ko po ang gabing ito ng naway meron po kayong mga bukas na puso at ang yung mga isipan ay handa pong makinig. And again, ulitin ko po, ito pong ako lang po yung pinaka nagsasalita sa session na to. Pero hopefully po if may gusto kayong i-share, pwede nyo pong i-type sa chat box. Huwag po kayo mahihiya. So, I'm open po for review, for awareness din po, and of course additional wisdom and knowledge po na masishare po ng bawat isa sa atin. So thank you mga kapatid. Then, so ano po ba yung i-share ko sa gabing ito? Parable. So of course, yung familiar na po sa ating Bible study, umikot po yung mga topic natin sa parable sa New Testament. So tonight, ang i-share ko po ay parable of the two debtors. Debtors. Minsan ako aminado ko hindi ganun ka-perfect yung English ko po kaya patawarin niyo. So, debt, debt, debtors. Ayun. So, again, if mas maalam po kayo sa akin, type nyo lang po yung tamang pronunciation sa word niya to. So, ano po ba itong parable of the two debtors? So, ito po, basahin po natin. Babasahin ko po siya sa NLT version, yung Luke chapter 7 verses 41 to 43. Then, Jesus told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one and 50 pieces to the other. But neither of them could repay him. So we kindly forgave them both, canceling their debts. Who do you suppose who do you suppose loved him more after that? Simon answered, I suppose the one for whom he canceled the larger debt. So let's have 1 minute lang po. 1 minute quiet time para lang po mag-reflect sa verse na to. Thank you mga brothers and sisters. Hello again mga kapatid. I'm back sa mga bagong pasok po sa ating Zoom. Ako po si Kuya Marbs or Katropang Marbs. And again, yung ating pong topic sa Bible study is yung sa parable of the two debtors. So, for context and background na rin po is thank you sa ating ChatGPT friend for creating this image. So, background po, yung verse na binasa natin, part siya ng Luke chapter 7, verse, ayun, yung untitled niya is anointing of the sinner something, may woman na word yun, so forget me po. I mean, alam niyo po, pwede niyo po i-type sa chat box talaga. Sa chat po mga kapatid, welcome po para mag-share din po kayo through our chat ng nalalaman niyo po. So,
si Jesus and yung, kung di ako nagkakamali, na-invite siya ng isang Pharisee named Simon the Pharisee, yun ating title. I mean, yung tawag, Simon the Pharisee, na-invite siya para siguro para, kasi yun nga, yung mga Pharisee ng mga panahon na yun, mahilig sila mag-celebrate, and yun nga, hindi ko matandaan yung specific context kung bakit na-invite si Jesus. Pero, ayun, basta in-invite siya siguro para masabi na, close sila or something like that. Yun nga, if mga kapatid may alam kayo, please share it in our chat box. Then, basta na-invite siya, then nagkataon, siya, social gathering. So, may mga ibang rin, important people na pero yun nga, sa dun sa chapter na yun, specifically sa verse na yun, Luke chapter 7 verses 36 to 50, is si Jesus, yung focus talaga si Jesus at yung Simon the Pharisee, then yung babae, yung makikita niyo po sa picture. So yung babae, uninvited siya. Tapos yun nga, sinabi lang dun sa verse na makasalanan siya. If I'm not mistaken again, basta sinabi lang makasalanan siya. Pero hindi ata nabanggit kung specifically, basta sinner woman, yung nakalagay dun sa nabasa ko na sa Luke chapter 7. Then, ang ginawa nitong babaeng to is, nung nakita niya si Jesus, ginamit niya yung buhok niya, yung mahabang buhok niya para punasan yung paa ni Jesus. Tapos, binuhusan niya rin ng oil si Jesus. And then, hinalikan niya rin yung paa. So, based din po sa pagkakaalam ko, parang usually, yung mga gesture po na paggalik sa mga guests, yung pag-anoint ng oil, or alam ko rin yung pwede rin po ata yung water. Pero yun nga, research po tayo mga kapatid kasi possible baka mali ako ng information. So, ayun. Sorry, na-distract. And going back, yung usually na ginagawa sa mga guests, yung ginawa ng babae, hindi ginawa ni Simon the Pharisee. So, yung babae yung gumawa. Pero yun nga, ang weird lang kasi, kung babasahin yung buong verse na yon is, kung sino pa yung sinasabi ng makasalanan, siya pa yung parang nagbugay ng pag-welcome kay Jesus compared kay Simon. Kasi si Simon, parang siguro hindi rin nakalagay doon sa verse sa Bible ni kung ano talaga pero sinabi ni Jesus, diba? Ito talaga sigurado kasi sabi ni Jesus, hindi ginawa ni Simon yun nga, yung ginawa ng babae, yung paghalik sa paa niya, yung pag-anoint ng oil, yung pagpunas, and yung parang welcoming remarks talaga. Welcome, yung gesture ng pagtanggap sa bisita. So, kumbaga, kinumpaired, di ba? Kinumpaired Jesus. Then, doon na dumating sa point, bago sinabi yun ni Jesus kay Simon, and explain niya muna kung bakit pumayag si Jesus na gawin sa kanya ng babae. Kumbaga, dito na pumapasok yung nagkwento na si Jesus about the parable of the two debtors, di ba? Yun nga, yung isa mas malaki yung utang, nasa 500, yung isa nasa 50 silver. Sa ibang version ng Bible, denari, not sure kung tama po ang pronunciation ko. Pero yun ating pera ng mga panahon na yun. Pero sa NLT, silver yung ginamit na na term compared sa, ayun, sabi nga ni Little Shepherd, Simon didn't invite Jesus out of love, more like curiosity. O yun, thank you Little Shepherd sa pag-share. So, siguro yun nga, kasi famous kumbaga, sa panahon ngayon, pag may na celebrity ka nakita, or yung feeling mo close na kayo, 'di ba, yung mga influencer, basta yung sikat, 'di ba? Sige, sige, yung mga panahon sikat yung in-invite niya. Then going back to the story, yung order sa parable is yun nga, nag-share si Jesus na merong isang yung nagpapautang siya. Then eto mga may utang sa kanya nga, hindi na siya kayang bayaran. Diba? Meron nga yung 500, meron 50. Sabihin na lang natin in pesos to para makarelate tayong lahat. Unless meron po tayo kasama ngayon na nasa ibang bansa. Iba po ang currency na ginagamit nila. Pero yun nga. So, parang kinancel niya na yung debt as in, hindi niya na pinagbayad tong mga may utang sa kanya.
Then, binalikan ni Jesus si Simon kung ano yung, kumbaga sabi ni Jesus, sino daw sa tingin niyo yung parang mas na-feel yung gratitude or yung pasasalamat dun sa nagpautang sa kanila tapos kinancel nga. Then sinabi ni Simon, siyempre yung mas malaki, yung mas malaki yung utang which is yung may 500 pesos na utang. And ayun nga, doon na kinompare ni Jesus yung scenario ni Simon compared dun sa babae na nagpunas ginamit yung buhok niya, pampunas ng paa ni Jesus, yun nga, inanoid pa siya ng oil and inalikan pa yung paa niya. Na sinabi niya na itong babaeng to, kumbaga, kahit ang tingin ng karamihan sa kanila, ng Pharisee or ng ibang tao, na siya yung makasalanan, is siya pa yung mas humbled or yung humility niya is kitang-kita sa ginawa niya, diba? Kasi ikaw ba naman gagamitin mo yung buhok mo, then halikan mo yung, diba sa mga ano na lang, soap opera na lang nangyayari yun na yung halikan mo ang pakop biglang para mapatawad kita. Mga ganun, diba? Yung mga bida kontra bida sa mga, sorry po, na-share ko lang bilang mahilig tayo manood ng mga soap opera nung araw. Pero yun nga, kumbaga dito sa scenario na to, na-share ni Jesus talaga na yung humility ng babae is kitang-kita na yun nga willing siya na gawin yung gesture ng pag-welcome kay Jesus kasi naramdaman niya talaga yung presence ni Jesus na napakahalaga sa buhay niya. Meaning, is sobrang napatawad yung, sorry, nape-preempt ko pala. Yun nga, basta na-feel niya yung presence ni Lord, ni Jesus sa buhay, hindi lang sa buhay niya kundi sa buhay ng ibang tao. Compared kay Simon na yun nga, sa sobrang ano lang, sabi nga ni Little Shepherd, curiosity lang, parang siguro gusto niya lang kasi ma-feel na, ay, close na kami ni Jesus, kumbaga uma-attend na siya sa mga ino-organize ko na gathering. Kaya feeling niya, yung level niya is something, kumbaga yun nga, yung magkaka-level na yun, o yung social influence niya is same na kay Jesus. Kasi si Jesus famous na siya, di ba, gawa ng mga miracles niya. And yun nga, nagli-lead na siya, may mga apostles na siya ng mga panahon na yun. And doon na pumapasok na yung comparison dun sa parable na may, yun nga, yung may mga utang na parang yung babae, mas na-appreciate niya si Jesus compared kay Simon. Kumbaga, from the heart talaga yung pagmamahal ng babae kay Jesus kasi sa nagawa sa buhay niya. Which is, pag binasa po natin yung Luke chapter 7 verse 36 to 50, sinabi po dun sa ending, diba, na yung babae napatawad na siya sa mga kasalanan niya, then go in peace. Because she is saved through grace, God's grace, and go in peace. So, ayun po. So, bakit ko nga ba sinishare po yung about sa parable na to? Kasi, gawa po nito, 4G. Ito lang po talaga gusto kong sabihin. Yung God, grace, gift, goodness. So, bakit po ba napakalaga nito? 4G na to. From the word forgiveness, hopefully, tumatak po talaga sa inyo ito. I mean, 5G na tayo, diba? Pero sa Pilipinas kasi, diba? Anyway, sabi ko side comment, sorry po. Excited lang po ako talaga sa ating papunta sa exciting part natin mamaya. Back to muna tayo dito sa, kumbaga sa i-share ko pong lesson. Feeling ko naman halos lahat po sa atin alam na to eh. Yung God, grace, given good. Pero bakit nga ba 4G? Una sa lahat, God is the one who provide all the blessings, grace, mercy, salvation, and everything na kailangan po natin sa buhay natin. Yun lang talaga. Yun po talaga. Yun talaga lahat ng kailangan natin. Siya na po nagpo-provide niyan. Sa mga panahon yun, yes, sabihin natin, hindi ba pera, yung mga material things, mga kung ano man pero tayo. Pero yun nga eh, sa kanya na nanggagaling lahat. Hindi man natin napapansin, pero maniwala po kayo, sa kanya nanggagaling ang lahat. Kaya nga po sinasabi ko, it is God gives to us through His grace and goodness. So kung pagsasama-samahin po natin yan, ang ibig sabihin lang po niyan, yung love ni God sa atin is nandiyan na po sa buhay natin. And yung explanation na yan, actually, alam ko ramdam naman po natin yan. Despite ng mga pangyari po sa buhay natin, nangyari sa bawat relationship natin sa mga bawat tao, sa paligid natin and sa everything talaga. And yung basta yun nga po, ang dami kasi talagang diba, sa Bible nga yung love is patient, kind,
understanding, hindi ko kasi kabisado yun, eh, pero alam ko sa Corinthians yun, eh. So, yun po, kaya sinabi ko na 4G kasi nga forgiveness, yun lang talaga. Hindi, joke lang po. Ito po talaga. So, kung summarize ko po siya, forgiveness is God's gift to us given through His grace, mercy, and the goodness of His heart. At tropang Marbs. So, gusto ko lang po talagang emphasize sa bawat isa sa atin is yung forgiveness po na nakuha natin from God. Is a gift po na hindi natin kayang palitan, hindi natin kayang ibalik, at hindi natin kayang i-request kasi kusa na kusang ibinibigay sa atin ni Lord. Kumbaga, i-replace ko yung term na i-request. Hindi na natin siya kailangan hingin kasi kusa na kusang binibigay sa atin ni Lord, yung forgiveness na yun. And pwedeng yung ibang tao magsabi sa'yo na, napatawad ka na ni Lord. Pero dito ko po talaga sinasabi rin sa mga nakakausap ko po na yung forgiveness naman akala kasi natin may kailangan tayong gawin, something na like kailangan natin i-earn to, 'di ba? Usually bilang tao may ganun tayong perception na kailangan nating i-earn yung forgiveness na yun kasi nga feeling natin it is something that we are not deserve to receive. Lalo na sa mga taong mahal natin, lalo na sa mga taong nasaktan natin. Pero, hindi pala pero kung malalaman niyo lang kung gaano tayo pinatawad ni Lord sa lahat ng kasalanan natin. Hindi niya yan nirarank na, ito, maliit lang naman 'tong kasalanan mo. Ito, pinakamatindi mong kasalanan sa akin na parang kailangan mo gawin ito. 'Di ba nung pinako pa lang si Jesus sa cross, dun pa lang sign na yun ng forgiveness ni God for us, eh. Kumbaga si Jesus na nag-sacrifice for us to be saved from our sins. And through that, through forgiveness na ibigay na natin, na ibigay na sa atin kahit hindi natin deserve or hindi natin hinihingi. And yun nga, through His grace, yung blessing na binibigyan tayo ng pagpapatawad ni Lord is something na talagang ako personally sa akin ko na lang gagamitin na hindi talaga natin deserve. Kahit feeling ko pa ako pinakamabait na tao sa mundo na parang kahit nga ipis hindi ko kayang patayin kasi nga creation to ni Lord, dapat hinahayaan natin silang mabuhay. Pero deep inside, yuck, ipis. Sorry po, side comment lang. So, ayun, yung forgiveness, it is something talaga na hindi natin deserve, pero through God's grace. And isa sa gift na binigay sa atin ni Lord is binigay niya kahit ayaw nating kasi meron din tayong ganong tiba na parang, feeling ko, hindi ko deserve yung forgiveness ni Lord kasi makasalanan ako. Ang dami kong nagawa sa ibang tao, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Pero yun nga, dahil napakabuti ng Diyos, nanggagaling sa puso niya, na binigay niya si Jesus as a sacrifice for our sins para masave talaga tayo from all our sins, is ang gagawin na lang natin is tatanggapin na lang natin yung forgiveness na yun. Iba po, yung forgiveness na sinasabi natin na ang hirap tanggapin at the same time nahihirapan din po tayong ibigay. Ako na lang po sa sarili ko na lang parang kaya isa po ito sa mga parable talaga na nung nagtanong si Little Shepherd, side story lang is ni-request ko talaga 'to na ayun sabi po in 10 minutes matatapos po tayo. So tapusin ko siya in 10 minutes, Little Shepherd, then dun na tayo sa exciting part after. So ayun po mga kapatid, commercial break po yun. So hopefully wag po kayong bumitaw after nito. Magkakaroon po tayo ng panibagong Zoom session. And going back po, so yun nga, yung forgiveness is something na pag naramdaman mong binigay sa'yo ni Lord, mafe-feel mo talaga yung love. Pero yun nga pag hindi ka nag-o-overflowing sa love, for example, yung isang baso po, di ba pag napuno siya ng tubig, nag-o-overflow siya, which is kailangan mo siyang inumin, kailangan mo siyang bawasan, or kailangan mo siyang isalin sa ibang baso para hindi mapuno. Pero paano kung hindi mo na-feel yung love ni God dahil kulang ka sa pagmamahal? It's, ano po malalim po siya, pero yun nga, feeling ko magagets nyo naman po siya. Minsan dahil, alam niyo po kung ba't at ako realization ko po to, bakit po tayo nahihirapan magpatawad? I mean, hindi ko po sinasabi na 'pag nagpatawad ka kailangan makalimutan mo na lahat ng ginawa sa'yo. Lalo na po yung
iba-iba po tayo ng level of ng kung paano po natin anong tawag dito? Minsan po matagal po talaga maka-move on or nahihirapan po makalimutan. And it's okay po kasi tao tayo eh. Kaya nga binigay na sa atin ni Lord yung forgiveness na to kasi alam ni Lord kung gaano kahirap sa ating mga tao magpatawad. And when you realize na yun nga, na pag na-feel mo yung presence talaga ni Lord sa buhay mo, ni Jesus, kung yung mga ginawa niya para sa atin, para ma-save from sins, doon na unti-unti ka mapupuno. Then pag napuno ka ng pagmamahal through sa mga tao sa paligid mo, family, friends, church community, or ibang tao man yan, hindi mo, pag napapansin mo, parang unti-unti na rin gumagaan yung pakiramdam mo. And yung may mga nangyari sa'yo, yung mga taong nakasakit sa'yo, is kahit hindi sila mag-sorry, diba? Parang darating na lang yung point na pag dumating yung point na nagkita kayo, siyempre minsan unexpected magkikita kayo ng ex mo. Ay, sorry kung may nakaka-relate. I mean, yung mga tao nakasakit sa iyo talaga, lalo na yung feeling mo hindi mo talaga kayang patawarin, di ba? Pag dumating na yung point na yun, is hindi naman na parang nakalimutan mo na yun nangyari, di ba? Pero at least, alam mo sa puso mo at sa sarili mo na kapag nagkita kayo, okay ka na, di ba? Na parang kahit hindi siya humingi ng sorry, tanggap mo na eh. Kumbaga, marirealize mo na at least nung mga panahon na nasaktan ka ng sitwasyon, ng mga tao, or ng mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan mangyayari talaga, kahit na feeling mo wala ka namang ginagawang masama pero sobrang nasaktan ka, mafe-feel mo talaga yung presence ni Lord na kaya mong sabihin na, okay na ako, na parang kaya ko siyang kausapin, kaya ko nang sabihin na, kamusta ka, yung mga gano'n. I mean, depende po 'to sa scenario, Baka sabihin niyo yung ibang mga pangyayari, 'di ba? Depende po talaga scenario, 'di ba? And I don't want to give na rin po a specific example kasi, ah, yung forgiveness naman po talaga yung topic natin na sinasabi naman po talaga sa Bible na kailangan po natin magpatawad. Yung word na forgiveness, yun nga, gift na po siya sa atin, through God's grace, mercy. Pero hindi po ibig sabihin nun na kailangan pare-pareho tayo ng way kung paano tayo magpapatawad. Kailangan pare-pareho tayo ng mind processing. Tama ba yung word ko? Di ko nga sure kung may word na mind processing. Or yung parang yung proseso kung paano tayo magpapatawad, iba na. Pag may mga tao nagsasabi na, ano ka ba, patawarin mo na yan. Minahal mo rin naman yan, diba? Kumbaga naging masaya ka rin naman sa feeling niya. Grabe ako, no? Ba't puro topic ko, relationship, no? Hindi, example lang po ito, Wala po akong sinasabi na nakaka-relate po ako dun. Example lang po talaga 'to. Pero yun nga, it is something talaga na we must learn through knowing God, through our personal relationship through Him. Kung paano natin siya makikilala from, kaya ako po talaga sinasabi ko sa ibang mga nakakausap ko ng mga tao, para talaga makilala po natin si Lord, we need to read the Bible from Genesis to Revelation, or kung anumang way kung paano mo babasahin yung Bible sa buong isang taon. Nire-recommend ko po talaga kasi mas nakikilala po natin si Jesus, si Lord, si Jesus, and yung Holy Spirit pag binabasa po natin yung Bible. And of course, at the same time, sumasali po tayo sa mga, I mean, we have community po, Christian church community na nakakatulong po sa atin. I mean, may mga other ways pa rin naman po to know God. Like attending sa church, nakikinig po tayo ng mga nagbabasa tayo ng mga books na related po sa Bible or anything. And yun nga po, knowing other Christian, perfect example po ito kung Little Shepherd, di ba? Na nakakatulong po sa atin na to know yung mga Bible verse, and of course yung mga sinishare po ni Little Shepherd sa mga ID niya, TikTok, sa social media, mas nakikilala po natin si Lord. Pero yun nga, babalik at babalik lang po ako dito na mas maintindihan po natin yung forgiveness kung tayo po mismo yung nakakaunawa sa sarili natin. Pero malalaman lang po natin siya kapag binasa po natin yung Bible. I mean, pag makikilala po natin si Lord, si Jesus Christ, and the Holy Spirit, kung bakit po siya tinatawag na Holy Trinity, na yun nga po, as one lang po siya, pero three persona, di ba?
Ayoko po mag-lecture about that. Pero yun nga po, ako sobrang masasabi ko po, itong forgiveness talaga isa sa number one topic po na ayaw kong pag-usapan. Kasi nga po, mas sa sarili ko kung i-apply ko siya, sobrang hirap na hirap ako eh. Sa mga taong ano, di ba, yung mga nasasaktan nga, yung parang feeling mo, binigay mo ng lahat, pero ba't sinaktan ka pa rin? Pero yun nga po, pag na-feel talaga natin yung presence ni Lord sa buhay natin through our personal relationship, mas mafe-feel natin na, ay, kaya pala natin magpatawad. And yung binibigay na forgiveness sa atin ni Lord, mas mararamdaman po natin na binibigay po sa atin is sobrang blessing, gift po talaga ni Lord na hindi natin deserve pero binigay niya talaga. So ayun po, pwede niyo po itong screenshot mga kapatid or share. Pero basta i-quote niyo lang po ako, charot. Hindi, yun nga po. Forgiveness is God's gift to us given through His grace, mercy, and the goodness of His heart. Then, ayun po, sa part po na to, sa ating Bible study, ano lang po, bago po tayo magpunta sa ating second session or sa Thanksgiving po natin na part is basahin po natin. Ito po mga kapatid, ano po brothers and sisters, sa inyo na po ito personal ano na po ito. Yung read Luke chapter 7 verse 36 to 50. Jesus anointed by a sinful woman. So yan po pala yung buong title. So based on the scripture, how do you understand or apply forgiveness in your life or in the current situation you are right now? Ayun po. We have 2 minutes. So ayun po mga kapatid. Again, personal na po natin to, hindi ko na po magtatanong kung paano po yung ginagawa nyo. It's something between you and God. Pero yun po, basahin lang po natin on your own time, yung Luke chapter 7 verse 36 to 50. Paano nyo po ba naintindihan yung forgiveness? Kasi ako, yung shinare ko po based on my personal experience eh. So, naniniwala po ako, bawat isa sa atin, pwedeng may mga similar scenario, may mga same situation, pero iba-iba po talaga tayo kung paano natin tayo nagde-dwell sa forgiveness lalo na from God. And paano natin siya ina-apply sa sarili natin kasi una po sa lahat bago tayo magpatawad ang kailangan po muna natin patawarin ay yung mga sarili natin. Kasi mas nahihirapan po tayo magpatawad pag yung sarili po natin hindi natin kayang patawarin. Lalo na yun nga po, nahihirapan tayo magpatawad. Ito na po yung exciting part. So, dito po sa ating Thanksgiving session, nag-iba ng ano eh, notulet yung bilang ito po ang ating season break, season finale is it's time na, kumbaga, ito po, bakit nga ba ang tanong ko po is, ano ang kwentong Little Shepherds ninyo? Meaning, yung pasasalamat po natin sa Little Shepherds, sa community, and of course, kung paano po ginamit itong way para mas makilala pa po natin si Lord, lumalim pa po yung relationship natin sa Kanya, and ano po yung naitulong sa atin bilang sa spiritual walk po natin. So, sige po. Yes, Little Shepherd. Yun nga, pasasalamat natin talaga kay Lord. Kasi yung Little Shepherd community is nakatulong siya sa Fort Road. So, ako po, sisimulan ko na siya. Hopefully, hindi po ako umabot ng 1 oras. Ako, Little Shepherd, ang unang, kung di ako nagkakamali, is nag-reach out sa IG ata, IG story. Parang, di ko rin maalala eh. Basta may nakita lang akong post ng Little Shepherd, then, hindi ko na maalala yung buong context, pero yun nga, 2024, may in-email pa si Little Shepherd, basta may mga pinagdaraanan na ako nun. And nag-reach out siya. Then, parang hindi nga ako nagkakamali, parang di pag ganong karami yung followers mo, pero correct mo ako, Little Shepherd na hindi pa ata, kasi ngayon, di ba nasa 1,000 na, parang nasa 5 digits lang ata eh, yung mga followers mo sa IG and certified ka na, may checkmark, nice. So, ayun, yun yung kwento ko na, and sobrang ginamit talaga siya ni Lord kasi dahil kay Little Shepherd na influence niya ako gumawa ng mga, actually may account ako sa TikTok na nag-share talaga ng personal struggle ko and yung mga personal daily readings ko. So, share ko rin po siya dun sa group chat.
talagang laking tulong ng Little Shepherd talaga. Kasi bukod nga kay Queen Shepherd, may mga brothers and sisters pa ako nakilala dito sa community. Thank you po sa pag-add. Sobrang na-appreciate ko po yun. And yun sa mga nagme-message po, mga personal, minsan nakwento ko na po yung buong buhay ko dito. Which is malaking tulong po yan kasi yun nga, lalo na panahon ngayon, diba? There's itong Little Shepherd community, nakakatulong siya sa atin na mag-gather kahit virtual man, but praying someday we can see face to face or meet face to face. Na sa pamamagitan ni Little Shepherd is ginamit siya ni Lord talaga para mag-reach out sa atin sa mga Christian or kahit sa mga yung mga nagsisimula pa lang or sa mga non-Christian para gather talaga tayo. Kumbaga, kahit iba-iba tayo ng religion, kahit iba-iba po tayo ng hopefully isa lang paniniwala natin na yun nga si Lord, si Jesus, and anyway, yun na lang. Sobrang thankful lang talaga ako kay Little Shepherd, kay Mrs. Shepherd. And of course, kay God na ginamit niya yung community na to para talaga makapag-share ako. Yun nga, sabi nga ni Little Shepherd kanina dun earlier sa chat na sobrang takot po talaga ako mag-speak, lalo na sa panahon ngayon na parang feeling ko hindi naman ako karapat dapat mag-speak dahil sa mga pinagdaraanan ko sa buhay. Pero yun nga, dahil sa Little Shepherd, nakapag-share po ako. And of course, yung sinishare ko po is nanggagaling naman talaga kay Lord. Gustuin ko magpabida-bida or ako yung pa-main character. Pero hindi dapat ganun. Kumbaga dapat si Lord from the very start, siya po talaga yung bida sa lahat ng sinasabi ko, sa sinishare ko. At higit sa lahat, sa mga iniisip ko po, siya po talaga dapat. So, ayun po yung kwento ko. So, ngayon naman mga kapatid, hopefully po may mag-volunteer. Pwede po, kung hindi nyo po kaya magsalita, pwede po sa chat Pero gusto po namin marinig yung mga magagandang boses. And hopefully mapagbigyan nyo kami bilang, eto po yung ating finale. Or Ako na, Kuya Marbs. Ayun, go! I Go sis. volunteer as tribute, Char. Yun, sis. Go sis Ann. I give you the floor. Ayan. Hello, magandang gabi sa bawat isa. It's good to see the similar faces na nakikita ko simula nung nag-start din ako umattend ng Little Shepherd community. So, the same sa kwento ni Kuya Marvin, nagsimula lang siya sa simpleng po. Ay, sorry, may parang ipapiesta rito sa amin. Ayun. So, wait. And audible pa naman ako, diba? Ako po harap. Yes, Ayan. sis. Naririnig pa naman din ka. Ayan. So, bali nag-start siya with a simple curiosity post sa IG. So, nung una, parang sabi ko, ay, nakaka-encourage yung mga quotation, tsaka nakaka-inspire yung mga post. So, nagsimula lang siya sa simpleng, try ko nga. So, parang ganun. Hanggang sa, ito na yon fast forward. So, yung may isa akong bagay na pinagpapasalamat is yung nakakilala ako ng ibang mga believers outside sa church na ina-attenan ko. So, as you all know, I am a JIL, diba? So, and it's good to see na may mga brothers and sister tayo from iba't ibang churches. So, yun yung sobrang pinagpapasalamat ko. And kung may isang bagay ako na inilalook forward for this experience is, sana in the future, magkaroon tayo nung hindi virtual meeting. Face to face. Yung sanang, and I'm also curious sa mukha ni Little Shepherd na so, tagal-tagal ko lang na-attend, hindi natin nakikita yung kanyang mukha. So I think everyone would agree doon na sana in God's perfect time, makita natin yung mukha behind the Little Shepherd community. And ano pa ba, I'm so thankful dun sa mga materials. Actually, sobrang kung tutuusin, ang simple lang naman nung mga pinopost ni Little Shepherd. Pero we just want to say that we appreciate you, whether you're a brother or a sister, di namin ko ni gender mo. We do appreciate yung lahat ng materials, lahat ng posts and everything kasi you are making a difference in everyone's life. So, if in any means na halimbawa ay dumadating sa punto na you feel na parang nawawalan na ng silbi or parang you feel na parang napapagod ka na with work,
with work that you are doing with the social media, kasi alam ko hindi madaling mag-post as a, as part of a person na part ng tech team at ng social media team. So alam ko yung burden at alam ko yung hirap ng mag-post ka everyday at magawa ka ng mga ganong teaching kahit na simple siya. So we just want to say that we really appreciate every effort, every post that you have. And sa mga kapatid natin na nandirito, ayan, sa mga kapwa ko na nagtuturo, ayan, at laging naririnig yung share. So it's good to hear different perspective din. At it's good to hear na every Saturday may napapakinggan ako na someone that through this community. So yun lang, Little Shepherd, sana hindi mag-end with this with this session. Sana hindi to ang huling session natin. So ayan. So sana magkaroon tayo ng face-to-face Thanksgiving, and yung sa Zoom naman, if yun yung problem, alam niyo naman that available yung Zoom na meron ako. Kasi alam kong hirap din na napuputol. So I have a pro account. You can use it anytime that you want. Since ako naman yung moderator nun, libre siya. Basta sa gawain ng Lord, of course. Yun. So, yun lang. So, I do appreciate everyone, and I pray na magkaroon ng possibility that everyone of us would meet. So, yun lang. Thank you, Kuya Marbs. God bless everyone. Thank you, Sis Ann, and salamat din sa iyong shinare. And FYI alam po, isa din po si Sis Ann sa naging speaker po natin sa Bible study. Yun nga, praying someday, I mean, in God's perfect timing, makabalik po ulit sa ating Bible study. And thank you sa pag-offer din ng kanyang Zoom. So, thank you, Sis Ann. So, next naman po, nakikita ko po nagtaas ng kamay si Sis Diva or Sis Dibs. Hello, naririnig po ba? Yes, Sis. Okay. So, anong kwento ang Little Shepherds ninyo? So, sa Instagram ata yun, nung nag-follow ako sa Little Shepherds, parang nangamusta si Little Shepherds, tapos may binigay siyang free ebook. At that time, medyo sobrang nasa lowest point kasi ako nun ng life ko kasi ang daming sakit na sinasabi ng doktor sa akin. Kasi yung sobrang daming sakit na parang sabi ko may autoimmune, na stroke, tapos meron din sa heart, sa lungs. Parang ang dami nang sinasabi na kailangan utasin, tapos tumor, ganyan. Sa brain, kailangan operahan. So parang naging way ni Lord's Little Shepherds para ma ma-lighten yung burden sa lahat ng pinipost niya ng nakaka-inspire. Mas naging closer yung relationship ko kay Papa Jesus through Little Shepherds and through this community. Sobrang thankful sa lahat, sa prayers, kasi minsan nag-post din si Little Shepherds for prayers. So, yun, thank you kay Lord and thank you kay Papa Jesus ngayon. Praise God. So, kagagaling ko lang sa doctor and sabi ng doctor sa latest MRI ko, wala na daw yung autoimmune ko. And parang sabi nila before na lifetime daw yun. Pero si Lord, wala talagang imposible kay Lord. Eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa neurologist ko, sabi ko, Dok, madami po bang gantong case? Sabi niya, bihira. So magpasalamat ka talaga kay Lord, magpakabait ka. Sabi niya, huwag ka na babalik dito. Sabi niya sa akin. So ngayon, parang nagtitake na lang ako ng meds na parang ending meds kasi hindi kasi ito pwedeng bigla-biglang tatanggalin yung meds. So parang taper down yung dosage hanggang sa mag-stop na yung taking ng medication. So thank you Lord sa gift of healing. Parang yung nag-start yung community na parang sobrang lahat na ng sakit sinabi. Yung sa lungs ko, nung
X-ray, nagulat din kasi sabi may scar daw sa lung. So sabi sa akin, hindi na daw yun natatanggal. Pero yung latest, yung X-ray ko nung nag-apply ako ng trabaho, nag-clear na siya. So, I know si God talaga yon, si Papa Jesus yung nag-heal. And yung hindi makapaglakad, ngayon nakakalakad na. Alas hindi makakain. Ngayon nakakakain na. Medyo sabi na. Tapos, hindi nakakakita. Last year sabi sa akin, parang possible glaucoma daw yung case ng eyes ko. And possible pag hindi daw maagapan ng medication, hindi dapat. Pero praise God, hindi ko alam kung paano siya luminaw. Hindi pa ako nakatake ng meds kasi ang daming nangyari. Pero luminaw yung mata ko. And I know through prayers talaga siya. So, ang daming imposibleng bagay na ginawa ni Lord sa buhay ko. And I know through prayers talaga siya. And lahat ng mga trials natin in life, may purpose si Lord. Parang patatag niya. Gusto niya na mas kumapit tayo sa kanya. So, ayun. Hindi pa ako nakabalik sa, sa ophthalmologist. Pero kasi, yung vision ko last year versus sa ngayon, medyo talaga nag-improve naman. Hindi ko alam kasi yung result ng test ko, patay na daw yung mga nerves ko. So, naka-red na siya. So, hindi ko alam kung sa paano paraan ng kakita ko na it's all by God's grace talaga. So, parang, ayun, ang daming ginagamit ng instrument ni Lord para patatagin tayo sa lowest point ng buhay natin. Ayun. Thank you sa group na to. Mas lalong from from 2024 na nakilala ko si Little Shepherds. Catholic pa ako noon eh. Tapos mas nag-deeper yung relationship ko kay Papa Jesus na nakita ko mas akma yung CCF na religion sa akin. And nangyari yon through um, parang in-enlighten ako ni Lord. It's about the relationship. It's not about the religion. Yun. So, ang laki na improvement. Ang daming ginagamit na instrument na Lord. Sa si Little Shepherd, Little Shepherd's Community, lahat kayo. So, thank you, Papa Jesus. Thank you, Little Shepherds. Thank you, God. Thank you, Little Shepherds Community. God be all the glory. Thank you. Na speechless ako, sis Deep, sa pero praise God sa live mo. Parang maiyak ako. Hindi, sobrang na-appreciate ko mga sinabi mo. And yun nga, thank you kasi nakakapag-share ka despite ng mga, hindi namin alam kung ano talagang pinagdaraanan mo personal or kung ano pa man. Pero based sa shinare mo, yun nga, we will continue to pray for you. And thank you sa live mo, sis. And yun nga, tuloy-tuloy lang. I mean, hindi ko sinasabi madali talaga maging follower ni Jesus, ni Lord. Pero naniniwala ko bawat isa sa atin. Basta kumakapit tayo kahit yung sinulid na lang yung kinakapitan talaga natin. True faith, pero yun nga, yung faithfulness ni Lord sa buhay natin is hindi mawawala yun hanggat naniniwala tayo sa Kanya. And, ayun, thank you sis Deeps. And bago po tayo magpatuloy, taas lang po ng kamay or open mic lang po kayo. Basahin lang po natin yung prayer request ni Charm. Sabi niya po, "Hi po, can I ask for prayers po? I believe and trust Jesus na wala kaming babayaran dito sa hospital at makakalabas na kami bukas. All things are possible for Him po talaga. Please pray for my papa's healing and our family peace of mind and heart. Thanks po everyone. God bless po. Praying for you din po." Sige sis, I assume babae po kayo dahil sa name nyo, pero kung hindi, please forgive me. So, sige sis, sis Charm, pagdarasal po namin yung father mo. And hopefully you can share sa ano din, dun sa pinaka official group chat para marami talaga because firm believer po ako na prayer works and prayer and ayun prayer works and pag more people po yung nagpe-pray
Hindi naman po ibig sabihin na the more powerful it will. Pero yun ang ano lang, pag mas marami nagdadasal po para sa inyo, ibig sabihin, marami po nagmamahal at gustong makatulong sa inyo. So ayun po, thank you Sis Charm and kay Sis D pa again. So meron pa po bang ano, actually mali pala yung tanong ko, sino po ang susunod na magsasalita? Naniniwala po ako bawat isa sa atin may mga kwento po yan na kung paano po ginamit ni Lord ang Little Shepherd para po mag-grow kayo as a follower of Jesus, or kung yung relationship nyo po is, hindi naman po kailangan ano anong tawag dito? Huwag po kayong mahiya na mag-share. Hindi naman po ibig sabihin nito pabonggahan po tayo ng kwento or ng story of our life na parang pang MMK. Pero yun, ayun, nagtaas na nga may si Sis Nika, the floor is yours or the mic is yours. Go sis. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Um, Compared po sa ibang members, I think I'm new po ako sa GC at tsaka po uh, sa sa group. But I met Little Shepherd when I was actually in my uh, when I was in a dark place mentally and of course physically po. Uh, uh, Honestly, my health was not actually good at that time. I Meron po akong history when it comes to my scar and uh scar sa lungs po, and there's still a scar in my lungs up until now, but uh thanks God that uh thank God po kasi thank God po kasi uh it's not really that very severe now compared before. Siguro at that time, uh, I was very depressed because wala ako ngayon sa Pilipinas. So nagtatrabaho ako sa ibang bansa. So basically, I don't have any family with me to actually be with me in the hospital, and of course to follow up anything about my health. Aside from that, also I experience a lot of emotional emotional things here outside of the country. Hindi kasi it's my first time to go abroad. So uh hindi walang nag orient sa amin na ito pala yung feeling na uh, alone ka. I mean, walang family na gumagabay sa iyo, walang family beside you, walang, as in total silence. So I felt like I was totally alone at that time. So so what I did was I wanted to uh actually uh reach out, uh and I saw Little Shepherd's posts of FB. I don't have an Instagram, but I have an FB. So I thought that, oh, sana I followed uh I followed his or her post, and I felt inspired. Like gumaan talaga yung pakiramdam ko. Little Shepherd gave a way for me to know more about God. And at that time, I felt like I was not alone because I had a community. I'd never had that kind of community before. That's why I'm very thankful to God. I'm very thankful to Jesus. I'm very thankful for everyone. And I do really hope na hindi nagtatapos sa this would not be the last time that we're gonna have this kind of session or gathering, because it's for people outside of the countries, or for Filipinos outside of the countries, or sa mga ibang tao na they needed help, but the only thing, the help that they could only get from is through online, is malaking bagay na po yun para sa amin.
So, maraming salamat po. That's all. And I do really hope that I would hear and see a lot more of you in the future. That's all. Thank you po. Thank you, Sis Nika. Sobrang, on behalf of Little Shepherd, ako na talaga Little Shepherd, sorry. Hindi, naniniwala ko sobrang na-appreciate niya yung binibigay mo na time, lalo na sabi mo nga nasa ibang bansa. So hindi namin sure kung anong time na diyan sa oras. Pero yung, kumbaga yung sa effort mo pa lang, yung paglalaan mo talaga ng time, diba? And yun nga, sa senior mo na, ang laki talaga na naitulong ni Little Shepherd sa pinagdaanan mo sa buhay. Is something na masishare mo talaga din yan sa ibang tao. Kasi nga yun nga, si God ginamit yung Little Shepherd para makatulong sa iyo. I mean, ikaw na lang nakakaalam yung personally kung paano, gano kalaki yung pasasalamat mo. Pero yun nga, based sa senior mo, it's something na we truly appreciate and thankful. And yun nga, mag-season break man tayo, continue lang po kayo sa mag-share sa Messenger, sa group chat. Group chat talaga. So, ayun po. Thank you, Sis Nika. Thank you sa yung life. And praise God. Sa yung, kung ano man po yung pinagdaraanan nyo, we will pray for you po. So, thank you. So, ayun, sabi nga ni Little Shepherd, honestly, I covered you all in my prayers every day. You are a family to me. Oh, thank you, Little Shepherd. Kami rin. And sabi nga ni Sis Ann, sana someday makita namin face mo. And yun, sabi niya rin for Sis Nika, praying for your continued healing, reach out ka anytime sa amin. So, ayun. Thank you, Sis and Little Shepherd. Sino po susunod? Yun na talaga yung, hindi na nagtanong kung may gusto magsalita eh. Hopefully, lahat po talaga tayo makapag-share. Kahit po sa chat, if hindi niyo po kayang mag-open mic and yun nga po, based nga po sa mga nauna nagsalita, no, diba, si Sis Ann, Sis Dips, and Sis Nika, sobrang laking pasasalamat natin sa Little Shepherd na nagkaroon ng ganito sa na-meet natin. I mean, nagkaroon ng community na ganito para mas lalo pang makadagdag siya sa makakatulong sa atin para mas makilala natin si Lord and si Jesus and the Holy Spirit. So, ayun po, baka meron pa pong gusto dyan mag-share. Don't be shy, mga kapatid. Yun, nag-message sa akin sa Messenger si Sis Dreams. Di daw siya makapag-chat sa Zoom. Sorry sis. Sinare ko talaga dito sa no. Try mo sis ulit. Join ka ulit. Baka or baka kaya ayaw kang pagyagan mag-chat. Kailangan daw na marinig yung voice mo. So ayun, sabi ni Little Shepherd, way din ata to ni Lord kasi through your love and support din sa community na to, hindi ako napanghihinaan na mag-share every day. Oh, praise God, Little Shepherd. Totoo lang yun nga. Dami ko pang gustong sabihin, pero hahayaan ko na dahil ayoko nga bida-bida o pa main character. Naniniwala po ako, meron pa mga gusto mag-share dyan. Huwag niyo pong hayaan na ang Holy Spirit ang magtulak sa inyo na mag-share. Kinamit na yung Habang may oras pa po tayo. Ayun, kung wala na po talaga, and sige po, ipoproceed na po ako. Pero ayun, wait, basahin ko na lang, personal na nag-message sa akin si Sistrins kasi hindi gumagana yung chat niya is thank you sa inyo. So, eto, nagtatype pa siya, wait lang. Pasensya na mga kapatid. Live tayo eh. Ganito po talaga pag live. May mga delay pero by God's grace, hindi niya po tayo pinababayaan. And sabi ulit ni Sistrins sa
nag-message po siya sa Messenger na mamimiss ko kayo. Pati yung yung babasahin ko talaga, mamimiss ko kayo, ha ha. Had something to look forward to every Saturday. Thank you, Sis Trins. Hopefully narinig mo ka ba nagsasalita na sobrang, ayun nga, thank you rin sa live mo na, diba, yung naglalaan talaga ng time para lang mag-participate. And looking forward na sa new season talaga ng ating Bible studies, makapag-share ka rin. So, ayun. So, teka, balik lang po. Ay, nawala yung... Ayun. Welcome, sis. Hindi ko na talaga binasa yung buong message ni... Yun na. Thank you rin, sis. So, ayun. If wala na po talaga, and sana nabasa ko ng buo yung message mo, sis Trins, kung hindi man pasensya na. Pero yun nga, sige. Ako, last na lang siguro, bilang pasasalamat talaga. Of course, all glory and praise to God naman talaga. Yun naman talaga. From the start until the end, siya talaga at walang hanggang pasasalamat ang binibigay natin at papuri sa Diyos. Pero naniniwala ako on behalf ng mga nandito, maski yung mga wala or nando sa community, sa group chat, and lahat na nagpa-follow sa Little Shepherd na social media, TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube, o baka meron ka pa, sis, Little Shepherd, di ko alam. Pero yun nga, sobrang nagpapasalamat kami sa buhay mo, and hopefully nga, patuloy lang yung, kahit mag-break man tong Zoom, yun nga sa social media is tuloy-tuloy lang. And kung ikaw, pinagpipray mo kami, and yun nga, you support every one of us, ganun din kami sa'yo. Naniniwala ako on behalf of na nandito, and yun nga sa mga wala na. We will continue to pray for you, and of course, sa buong community ng Little Shepherd. Kasi yun nga hindi mo man naririnig araw-araw, pero malaking bagay yung nagagawa ng mga post mo, ng sinishare mo, and everything. Kasi nga, in God's power, glory, and honor, sobrang ginagamit ka ni Lord para makatulong ka sa amin. Sa bawat isa, lalo na yun nga, sa mga shinare ng mga struggle, personal problem, and everything, diba? Kahit yung sa mga blessings, diba? So, ayun mga kapatid, wait lang, sorry po, bago tayo mag-end, o may oras pa naman. Sabi nga ni Charm, ako po gusto ko pong i-share yung healing ko sa asthma noon. Laging bumabalik po asthma ko noon. Then one night, umiiyak ako habang nagne-nebulizer. Tama pa to? Correct mo na ako, sister, kung mali habang nagne-nebulizer. Tapos suot ko yung damit ko na luma na may verse na walk by spirit, not by sight. Tama ba yun? Naalala ko po yung bleeding woman, tapos sinabi ko po kay Lord habang hinahawakan ko yung damit kong yon na gaya ng pagpapagaling niya sa babae, siya din kaya niya akong pagaling. After po noon, never na po akong inasma. So, praise God, sis Charm. And yun nga, continue lang yung pag-honor natin kay God, and thank you sa healing, sa healing niya for you, praise God, kasi patuloy ka niyang pinapagaling, and lagi siyang nasa puso at isipan mo para continue lang po, diba? Kahit and praying tuloy-tuloy po yung paggaling niyo. So, and di na bumalik yung asthma. So, ayun. So, again mga kapatid, last call na po. Last call. Parang lang, may naalala tuloy ako. So, if wala na po talaga, sige po, end ko na po itong ating session with the prayer. Ay, wala ka na ba dito sa Ay, sorry, side comment. Pwede po ba tayo picture bago mag-pray? If kaya lang po. Pero hindi ko alam kung paano hindi ko pa natatry mag-picture dito sa Zoom. Ayun, si Strings, narinig mo, kaya mo mag-on ng camera. Pero mukhang mga shy type tayo ngayong gabi. So, if di naman, okay lang din naman. So, hindi ko kasi rin alam kung paano mag-screenshot dito sa laptop ko to, pero hindi ko alam kung paano mag-screenshot. So, ayun,
Siguro yun nga, 5 minutes less na lang. So, next time na lang ang picture. Prayer, ano na lang po. So, again, on behalf of everyone, Little Shepherd, thank you. So, I'll end this with a prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Alam ko pong hindi po ito ang huli and need lang po namin ng break from the Bible study for the online. And hopefully, tuloy-tuloy lang din po yung paggabay niyo sa amin sa bawat isa. Lalo na po kay Little Shepherd, kay Pizza Shepherd. And sa community po, sa Little Shepherd community, sa bawat isa na nandito, and sa mga wala po, alam ko po bawat isa sa amin may mga pinagdaraanan, bawat isa ay may mga ipinapanalangin po at inilalapit sa inyo, Panginoon. Pero yun nga po, sa patuloy niyo pong paggabay, pagbibigay niyo po sa amin ng wisdom and understanding and patience na rin, Lord, is tuluyan niyo po kaming ginagabayan at hindi po bababayaan sa pang-araw-araw. And naniniwala po ako na sa bawat panahon po na kami po ay nanghihina, na pakiramdam po namin wala po kaming kakapitan, yung pakiramdam po na ilalaban pa po ba namin yung buhay or something na hindi na po talaga namin kaya. Nandyan po kayo para hawakan po ang aming mga kamay, buhatin niyo po kami at alalayan po sa bawat pinagdaraanan po namin. And of course, sa bawat blessings po na binibigay niyo, Lord, nandyan pa rin po kayo na patuloy po kami magpapasalamat. Wala pong maliit, wala pong malaki na blessings sa inyo. Kumbaga, sa bawat biyaya na binibigay niyo ay buong puso namin po itong pinagpapasalamat dahil po yun sa inyong pagmamahal, sa inyong pong grace and mercy sa bawat isa sa amin. And praying, Lord, na yung faith po ng bawat isa ay magpatuloy sa pang-araw-araw. Sa gitna po ng mga nangyari, personal man, sa family, sa nangyari po sa bansa namin sa buong mundo, is nandyan po kayo at yun po kami pinababayaan. And of course, Lord, God gave us, continue to bless us and guide us and protect us every day na ginagawa po namin. In Jesus' mighty name, Amen! Amen! Mga kapatid, ayun. So, again, thank you po. Maraming salamat and see you soon. See you soon. Soon. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo palagi and patuloy lang po. And yun nga po, sa group chat po, patuloy lang po mag-share, mag-message. If may mga prayer request po kayo doon, pag-pray po namin kayo. So, God bless everyone and good night. And sa mga kakain po, enjoy your dinner. Thank you mga kapatid.